Bago yan, okay ka na ba? Subukan nga natin. Isang sundalo na nagngangalang Eduardo ay humingi ng payo sa isang kasamahan para mag-propose sa kanyang kasintahan, ngunit hindi ito sineryoso ni at bagkus nagsabi ito ng kalokohan sa kanya. Kaya't nagmadali na lamang siyang umuwi sa bahay at doon nga ay naghahanda ng pagkain ang kasintahan niyang si Nika. Dahil sa kilala si Eduardo sa kanyang tapang, agad na nag-propose ito kay Nika. Masaya namang tinanggap ni Nika ang kanyang alok at buong puso niyang sinagot ang proposal ni Eduardo. At sinimulan na nga ni Eduardo na ipasok ang kanyang bolo sa kuweba ng mga manobo. Sarap! Kinabukasan, nakatanggap si Eduardo ng isang tawag mula sa isang ospital na nagsabi sa kanya na ang kanyang ama ay naaksidente at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Ngunit tila hindi maganda ang ugnayan ni Eduardo at ng kanyang ama at nagdadalawang isip ito kung pupunta siya sa ospital. Bagamat, dahil sa mga paliwanag ni Nika, napapayag niya si Eduardo na bisitahin ang kanyang ama. Doon siya ay nagtagal at inalagaan si Alfonso hanggang sa gumaling ito. Ngunit hindi maikakaila ang galit na makikita sa mukha ni Eduardo patungkol sa kanyang ama. Pagkatapos nagsumite siya ng aplikasyon para sa isang loan upang punduhan ang kanilang kasal. Ngunit sinabi sa kanya ni Nika na mas gusto niya ang isang payak at simpleng kasal. Kasunod di sinasadyang nahulog ni Alfonso ang cellphone ni Eduardo na naging sanhi ng matinding inis nito. Agad na sumingit si Nika upang pakalmahin sila at pigilan ang gulo. Matapos iyon, nilapitan ni Nika si Eduardo upang ayusin ang sitwasyon at makipag-usap sa kanya. Nagsimula ang galit ni Eduardo kay Alfonso nang magkasakit at pumanaw ang kanyang ina, habang si Alfonso ay laging abala sa trabaho at hindi nakadalo sa libing nito. Ito ang naging dahilan ng galit ni Eduardo kay Alfonso. Dahil dito, hindi isinusuot ni Nika ang singsing na ibinigay ni Eduardo dahil nararamdaman niyang hindi sila magkakaroon ng mapayapang pamilya. Dahil hindi niya kayang ayusin ang kanyang sariling pamilya at patawarin ang kanyang ama. Dahil sa mga sinabi ni Nika, hindi na umimik si Eduardo. Pagkalipas ng ilang sandali, nilapitan ng kanyang ama ang anak na mag-isa at nakaupo. Humingi ito ng tawad at ipinaliwanag kung bakit hindi nila siya nakasama ni Eduardo, pati na rin ang kanyang ina, noong pumanaw ito. Ikinuwento ni Alfonso na sa kanyang kabataan ay naranasan niya ang matinding hirap sa buhay at bukod pa rito, lumaki siyang ulila. Kinailangan niyang magtrabahong mabuti at mangalap ng mga barya para makabili ng pagkain at maitawid ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Magmula noon, ipinangako niya sa sarili na kapag naging ama siya, hindi niya hahayaang maranasan ng kanyang anak ang mga paghihirap na kanyang naranasan. Pagkarinig sa paliwanag ng kanyang ama, si Eduardo ay lubos na naantig at nakaramdam ng lungkot. Sa huli, nagkasundo silang mag-ama at nagkapatawaran. Kinabukasan, nag-almusal sila ng magkakasama at nagbigay si Alfonso ng pera para sa mga gastusin sa kasal nina Eduardo at Nika. Dahil dito, hindi na kinakailangan ni Eduardo na mag-apply para sa loan. Makalipas ang ilang araw, si Eduardo at ang kanyang team ay inatasan sa isang mahalagang misyon. At ang misyon na ito ay lubos na mapanganib. Sinabi ni Eduardo kay Nika na may misyon ang kanyang team at maaaring matagalan ang kanilang pagbabalik. Dahil dito, ibinigay ni Nika kay Eduardo ang singsing na kanyang isinusuot bilang simbolo ng kanilang pagpapakasal. Nais niyang makabalik si Eduardo ng buo at ligtas, dala ang singsing. Dahil matagal pa bago makabalik si Eduardo, pumasok sila sa kwarto at sinimulang kainin ni Eduardo ang dalawang monay na inihanda ni Nika sa kanya. So good and tasty! Sa araw ng pag-alis ni Eduardo, inihatid siya sa harap ng kanilang bahay. Matapos ang isang linggo, naging abala si Nika sa kanyang trabaho bilang caregiver sa isang nursing home. Labis ang kanyang pag-aalala dahil lagpas isang linggo nang hindi tumatawag sa kanya si Eduardo. Pagkatapos dumating sa kanyang pinagtatrabahuhan ang isang lalaking may nararamdaman sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin. Di nagtagal, tumawag si Eduardo, ngunit hindi rin tumagal ang kanilang usapan dahil sa mahina ang signal sa kabundukan. Sumunod na araw, dumating ang isang babae na nagngangalang Maria, ang anak ng yumaong kasosyo sa negosyo ni Alfonso. Bukod sa pagiging magkasosyo sa negosyo, naging magkapartner din sila sa isang lihim na relasyon at agad na tinikman ni Alfonso ang pasalubong na tilapia ni Maria. So good! Habang nagpapahinga si Eduardo at ang kanyang team, isang batang nagtitinda ng pagkain ang lumapit sa kanila. Agad na binili ni Eduardo ang lahat ng tinda ng bata upang makauwi na ito sa kanyang pamilya. Di nagtagal, sumunod ang ama ng bata at sinabihan itong umuwi kaagad.
Buong puso siyang nagpasalamat kay Eduardo at nangako na balang araw ay susuklian ang kabutihang ipinakita nito. Sa kanilang bahay lumapit si Maria kay Alfonso at nakakaramdam ng selos dahil napapalapit na si Alfonso kay Nika. Upang mapawi ang nararamdaman ni Maria, pinukaw ni Alfonso ang kanyang atensyon at diniligan niya ang kanyang natutuyong hardin. Samantala si Eduardo at kanyang team ay bigla ang inatake sa kagubatan ng isang grupo ng mga bandido. Ang trahedya ay nagresulta sa agarang pagkaubos ng lahat ng mga kasamahan ni Eduardo sa pinangyarihan. Umabot ang balita sa pamilya ni Eduardo, ngunit hindi natagpuan ang kanyang katawan. Labis ang kanilang pagdadalamhati sa sinapit ni Eduardo at ng kanyang mga kasamahan. Isang araw, umuwi si Nika nang lasing na lasing at inakalang si Alfonso ay si Eduardo. Dahil sa kanyang kalituhan, hiniling niya kaagad sa matanda na patubigan niya ang kanyang hardin. Subalit, malinaw pa rin ang isip ni Alfonso kaya't agad siyang umalis at hindi pinansin ang lasing na si Nika. Kinabukasan, parehong napagtanto nila ang mga kaganapan noong nakaraang gabi. Kaya't nagpasya silang humingi ng tawad sa isa't isa upang maiwasan ang anumang pagkailang sa kanilang relasyon. At dahil magkasama sila bawat araw, naging mas malapit sila sa isa't isa. Isang gabi, ipinagdiwang ni Nika ang kanilang anibersaryo ni Eduardo, ngunit labis siyang nalungkot dahil wala ito sa kanyang tabi. Upang mapagaan ang kalungkutan ni Nika, ipinakita ni Alfonso sa kanya ang mga larawan ni Eduardo noong bata pa ito. Maya-maya, biglang tinukso ni Nika si Alfonso at sabay silang nagtungo sa kwarto. Kaya uminit na ang tambutso ni Alfonso at binarurot na ang kanyang motorsiklo. Pagkalipas ng ilang panahon, tumawag ang isang ospital kay Nika at ipinaalam na nakasurvive si Eduardo at natagpuan na siya. Subalit nakaranas siya ng matinding trauma na maaaring magdulot ng pagbabago sa ugali ni Eduardo, kaya't maaari siyang maging magagalitin at masungit. Ipinagtapat ni Nika sa kanyang kaibigan ang kanyang konsensya dahil hinayaan niyang si Alfonso ang mag-alaga sa kanyang hardin noong araw bago natagpuan si Eduardo. Para mabawasan ang kanyang nararamdamang guilt, inanyayahan ni Nika si Eduardo sa kanilang kwarto at ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya upang mapasaya siya. Sana all. Isang araw, habang nakaupo si Alfonso at tinitingnan ang mga larawan nilang magkasama ni Nika, dumating si Maria at napansin ang mga ito. Nagalit siya at tinamaan ng selos, kaya't dali-dali siyang umalis at nagtungo kay Eduardo. Ipinahayag niya rito na habang wala siya, may kasama palang ibang lalaki si Nika. Dahil dito, labis na nagalit si Eduardo at pinatigil si Nika sa kanyang trabaho. Nang makita niyang may kausap itong lalaki, hindi na siya nakapagpigil at inupakan ito. Samantala, humingi ng paumanhin si Alfonso kay Nika dahil sa pagkakalagay niya sa isang mahirap at magulong sitwasyon. Pareho silang nahihirapan at labis din siyang na-stress dahil sa kakaibang kalagayan ni Eduardo. Araw-araw, namumuhay siya na puno ng pangamba at takot na baka saktan siya ni Eduardo. Dahil sa kanilang nararamdaman, naging mahina ang dalawa at hinayaan ni Nika na pumasok na naman si Alfonso sa kanyang paraiso. Dumating si Eduardo nang bigla at nakita niya si Nika at ang kanyang ama na magkasama at nag-uusap tungkol sa isang family outing. Kinagabihan sinabi ni Eduardo na nagpunta siya sa isang psychiatrist upang ipasuri ang kanyang kalagayan at binigyan siya ng mga reseta at payo. Masaya sila at nakaramdam ng ginhawa nang marinig iyon, ngunit sa kanilang pagkabigla, bigla silang tinutukan ng sandata ni Eduardo. Alam na pala ni Eduardo ang tungkol sa kanilang lihim na relasyon at nasaksihan niya ang lahat ng nangyari habang ginagawa nila iyon kanina. Nalungkot si Eduardo dahil ang kanyang mga pagsusumikap na makaligtas at makauwi ng buo ay nauwi sa wala. Ibinahagi niya na ang tumulong at nagpalaya sa kanya nang siya ay mabihag ay ang ama ng batang binilhan niya ng pagkain. Sa huling eksena, ang mag-ama ay nagpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay, habang si Nika naman ay nagpasyang putulin na ang ugnayan niya sa kanilang mag-ama.